Yan, so what's up mga farmers? Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. If you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers ay ibabahagi ko po sa inyo yung aking pinakaunang project sa upo farming mga farmers. So battle gourd farming naman tayo ngayon mga farmers. At ito ang pinakaunang time na nag-uupo ako mga farmers. So shout out muna sa aking mentor dito sa ating upo farming. Shout out Agaw Jupil Farmer, anak ni Matoy ng Montpelier, Agaw Cebu. At the same time Agaw Pino Yanggurin Kaminadi ng Barangay Manatad, Sibungas, Cebu. And also with addition with an additional knowledge also from our friend, no? Galing doon sa Kabilatan Farm, Anahaw, Argao, Cebu. Shout out Boss Farmer Montijo. Maraming salamat sa inyong lahat. And also thank you din kay Tay Bisay Magsasaka, bro. Maraming salamat din sa input mo sa pag-aalaga ng upo. So yan. So yun nga mga farmers, dahil baguhan ako sa upo ay medyo nag-study pa tayo kung ano talaga ang behavior ng upo, no? And so far sa ating na-experience ngayon ay nakikita ko na yung upo ay meron talagang chances na makapagbigay sa atin ng magandang kita. Kaya naman mga farmers, samahan niyo ako sa vlog na to at alamin natin ang mga nalalaman ko na panibagong kaalaman dito sa pag-uupo. So tara na. Yan, so once again mga farmers, welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan natin ay upo farming or battle gourd farming. So this is my first time sa pag-uupo mga farmers. So ngayon, ito yung aking upo garden mga ka-farmers. Yan. Yan na ngayon. So 40 days na ito mga farmers mula nung itinanim natin. June 21. So today is exactly 40 days mga ka-farmers. Okay. So yan po yung kanyang pagmumukha sa ngayon mga farmers. So napansin ko mga farmers, yung upo is talagang kailangan mo ng malaking area or lupa kung gusto mo ng maramihan na pagtataniman ng upo. Kasi unang-una yung planting distance ng upo mga farmers is minimum 2 meters yung planting distance, pero ang pinaka the best na planting distance sabi ng ating mentor ay 3 to 4 meters. At yun nga, ang sinunod natin is 3 meters kasi yun po ang distansya ng ating poste, no? 3 meters each post. So yan, tsaka dito. So 3 meters yan hanggang dito mga farmers. So yan yung ating setup sa pagtatanim ng upo mga farmers. So far mga farmers, napakaganda ng ating upo. Yan, bababa natin yung bunga. So ngayon at 40 days namumunga na po siya mga farmers. Okay, so yan. So punta tayo dito sa merong mga bunga na. Yan, for example, ito mga farmers. Yan yung first wave ng mga bunga mga farmers. So far sa aking pagbibilang mga farmers, mirong sa isang puno ng ating upo ay mirong 12 to 15 na bunga mga farmers. Like for example ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ganyan siya mga farmers. Yung ating
upo sa ngayon, ano? And same as the other mga farmers. Yan. So dito. Yan. Ganyan din mga farmers. Yan, oh, maraming bunga na mga farmers. So hopefully by next week siguro, tansya ko makapag-harvest na tayo. Kasi meron ng malalaki mga farmers. For example, ito. Yan, dito mga farmers, oh. Meron ng malaki. Yan, oh. Isang dangkal na. Yan. So actually mga farmers, titingnan ko pa kung gaano nga ba kalaki dapat harvestin na yung upo. Tatanong pa ako sa mentor ko mga farmers. Yan. Ang ganda ng ating upo mga farmers. Grabe talaga. Oh, ang kinis. Yan. So ilang puno ba yung natanim natin sa area natin na to? Ito yung area natin sa ampalaya mga farmers. Yung bumagsak ng ampalaya. So ito yung area natin. Kinonvert natin into upo farming. Tapos iniba na natin yung setup. Okay? Paglalagyan pa natin to ng mga poste sa gitna. Kasi napakabigat ng upo mga farmers. Yan, so may mga bunga na. So ilang puno nga ba ang nakasya dito sa aking area mga farmers? Ang nakasya dito is sa mga merong poste mga farmers ay 100 kapuno mga farmers. Pagkatapos due to curiosity mga farmers, kasi meron din tayong mga sinusunod na vloggers na nag-uupo din na meron din silang upo na pinapagapang lang sa lupa, and through curiosity yun nga, nag-try din tayo mga farmers. At nandito siya mga farmers dito banda. So tingnan natin dito banda mga farmers. So kung makikita yung farmers, halos lahat na may bunga. Malakas yung hangin mga farmers. Yan. May mga bunga na yan. Halos lahat na may mga bunga. Yan. So dito mga farmers, nag-try din ako dito mga farmers na magtanim ng pagapang lang. Mula dyan, pinagapang ko siya dito. At yung resulta mga farmers. Yan. Okay, so meron ding mga bunga. Yan o, nakadapa na mga bunga. Yan. Try lang to mga farmers, experimental. Kasi kung okay ito mga farmers, at kung hindi naman choosy yung mga clients natin na bibili, okay lang ng ganito, ay ganito ang gagawin natin. Kasi walang mga farmers, less yung gastos mga ka-farmers. Yan. So ganyan siya. Ganito rin nandito. So merong siyam na puno mga farmers yung aking experiment sa pagapang na upo. So yun, may mga bunga na sila. Yan. Nandun mga bunga. Tapos dito mga farmers, dito rin yung isa. Yan. So may mga bunga na rin to mga ka-farmers. Yan. Diyan din, so may mga bunga na yan. At mayroong isa nga dito mga farmers na malaki na talaga yung bunga niya mga farmers. Ito siya mga farmers. Yan. So malaki na yung bunga niya mga ka-farmers. Yan o. At yun nga, base doon sa mga aking nakikita din na vlog sa aking mga sinusunod. Ito yung tama yung sinasabi ng farmers na yung pagpagapang mga farmers ang upo, yung upper portion mga farmers na hindi nakatouch sa lupa ay green. Tapos yung dito naman sa part na naka-attach sa lupa ay siya yung medyo puti mga farmers. Tingnan natin. Yan. No, yan, medyo puti mga farmers. Diba iba ang kulay yan. So ito yung sinasabi ng sinusundan ko na din. Hindi naman si Tata Janice, shout out po kay Tata Janice Vlog. Yung isa, nakalimutan ko. Tingnan ko na lang ulit. So yan. So ito yung sinasabi niya kung okay lang yung mga buyers natin sa ganito
na hindi totally green kasi yung part na dikit sa lupa ay magiging medyo kulay white. Kung okay lang sa kanila yung ganito, okay lang na pagapang yung ating upo, pero kung hindi naman, mas maganda yung meron talagang mga balag para totally green talaga yung kulay mga farmers. So ganyan yung ating, ito malapit ito ma-harvest siguro mga farmers, malaki na eh, yan o. Yan, so ganyan mga farmers ang aking panibagong farming ventures via upo farming mga farmers. Yan, may mga bunga na yung ating mga upo mga farmers. Yan. So I think yun lang mga farmers. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aking YouTube channel, Sir Chad Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. At yun po ang vlog ko sa ngayon mga farmers about upo farming. Hopefully inyo po akong pagkasubaybayan mga farmers para malalaman din natin yung especially yung first harvest natin sa ating upo, kasi medyo excited ako dito mga farmers. Yan mga upo natin, maraming bunga yan Okay mga farmers, once again this is Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Maraming salamat, ingat po kayong lahat, bye bye.